gagaling. Kung kailangan natin ang pera, pambayad ng tax, mangingisda lang tayo sa dagat at merong makukuha tayong pambayad. Di ba? Doon sa bibig ng isda. Amen? At kung bumabagyo, Yolanda, tumigil ka. Pero nagagawa ba natin yun ngayon? Hindi. Bakit? Kulang siguro yun ang paglakad sa pag-ibig. Nakuha nyo? Sabi po doon sa Romans 8:19, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Tingnan nyo ang sangnilikha. Ano bang nangyayari ngayon sa sangnilikha? Lindol dito, lindol dyan, tsunami dito, tsunami dyan, amen? Baha dito, baha dyan. Dati, ang Mindanao hindi binabaha, ngayon binabaha. Amen? Ang Quezon, binabagyo na. Dati, hindi. Bakit? Ang buong sangnilikha ay nag-groans. Ano ba ang groans sa Tagalog? Hindi, groaning. Nagngingit-ngit yung, alam nyo ba na tayo ay connected sa lahat ng nature? Alam nyo ba kung bakit ang Mindanao ay nagkakaroon ngayon ng groanings ng mundo? Dahil sa dami ng mga dugo na nabuhos, umiiyak sila ng justice sa Diyos. Walang pag-ibig ang mga tao ngayon. Ang mga tao wala nang, alam mo, masyado ng selfish ang tao ngayon. Basahin nyo sa Timothy, lovers of self. Walang pakialam makalbo ang bundok basta lang kumita. Is that love? No. Kaya ang sangnilikha ay nag-groan. Paano nag-groan ang sangnilikha? Lindol, habagat, tawag dito, baha. Amen? Bagyo, nag-groans. Ngunit ang sabi sa Bible, ang buong nilikha ay masidhing inaasam ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Ihayag daw natin ang pagiging anak ng Diyos natin. Isipin ninyo, manifestation, pagpapahayag. The whole entire creation is waiting for the manifestation of the sons of God. And we said that love is the key to all the manifestations. Tayo, nasa atin ang susi na ang anak ng Diyos at ang kanyang gawa ay maipahayag dito sa lupa. Tayo ang magiging maliliit na Kristo dito sa lupa. Tayo ay magmamahal para ang mga taong makasarili. Pag tinanggap nila ang Diyos na pag-ibig, matututo rin silang umibig. At matitigil na yung mga groanings na yan. Kung titigil na ang pagkakalbo ng mga bundok, lahat tayo ay mahalin natin. Ang mga na yan at magtanim, di mawawala later ang mga di ba? Pero hinihintay tayo ng sangnilikha na maipahayag natin sa ating sarili ang pagiging anak ng Diyos natin. Na mag-take tayo ng authority. Pamana ng Diyos itong lupa sa atin. Ang buong mundo ay ipinamana sa atin ni God. Basahin nyo ang Psalm 115. Basahin nyo ang Romans 4. Kung hindi tayo lalakad sa pag-ibig, hindi natin yan makikita. Hindi makikita si Jesus sa atin. Sayang ang pagiging Kristiyano natin. Hard teaching, brothers and sisters. Pero kailangan ito ang nire-require ng Diyos sa ating lahat lumakad sa pag-ibig. Alam ko, mahirap, pero ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. Amen? Okay. Sabi po sa Ephesians 3:17-19, naunawaan nyo ako? Alam nyo, hindi nyo ako maunawaan ngayon. Nananampalataya ako sa sinabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians 4:9, the Holy Spirit Himself will teach you. Hindi naman ako ang tagapagturo Mouthpiece lang ako. Amen? Okay, sabi po sa Ephesians 3:17-19, that upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinanggap ba ninyo si Kristo?
Nasa puso ninyo. Templo kayo ni Kristo at ang banal na Espiritu nananirahan siya sa puso ninyo. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Amen? Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba, ang taas, ang lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. So, para po pala tayo lumakad ng may pag-ibig, number 1, kailangan nating tanggapin ang pag-ibig. Ibinuhos, hindi ipinapatak-pataka, kundi ibinuhos, binaha. Binuhos ng banal na Espiritu sa atin. Ngayon, ang kailangang maunawaan mo, dahil siya ay buhos, maluwang, malalim, mataas, matayog, malawak ang klase ng pag-ibig na yan. Kailangan yan ay iyong maunawaan. Upang sa ganon, makalakad ka sa the same kind of love. At sabi ng Bible, kung yan ay higit sa pangunawa. Alam niyo kapatid, nasasabi natin ng isang spiritual truth ay nauunawaan natin kung nararanasan natin yon. Until we experience it, we do not fully understand it yet. Ako alam ko ang prinsipyo ng pagpapayaman. Kasi hindi ko lang yun naintindihan sa aking isip, kundi nararanasan ko. Miracle, hindi dahil marunong ako o kaya ko, pero recipient lang ako. As I walk in the love of God, I walk in a path of love that the Lord just brings to me, that the things that I need. Hindi ko kailangang hanapin. Ipapadala lang niya sa akin. I attract the things that I needed. So, it's not mine. Kaya sabihin ko, Lord, it's all yours. It's for your glory. Hindi sa aking performance, kundi dahil sa'yo. Doon mo mahahambol lalo ang sarili mo na wala kang alam mong wala kang dapat ipagyabang. Ang gagawin mo lang ay sumunod kung ano ang sinasabi niya. Kung sinabi niyang magbigay ka, magbigay ka. Amen? Yun ang susi. Okay. Sabi niya, kung maunawaan mo, kasi brothers and sisters, kung nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, at halimbawa, inutusan ka ng Diyos, tulungan mo itong tao na to, na magnegosyo. Dahil alam mong mahal ka ng Diyos, anuman ang itutulong mo doon, utang ni God sa'yo. And He is obligated to pay you back. So, wala kang worry. You do it gladly. Dahil, alam mo ang pag-ibig ni God sa'yo eh. Ngayon, kung hindi mo naunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, ayoko nga. Baka hindi ako bayaran. Di ba? Hindi mo naunawaan ang pag-ibig ni God. Nakukuha ninyo ako? Sabi natin ang obedience brings blessings, disobedience. Hindi dahil sa isinusumpa tayo ni God, kundi nagbukas tayo ng pintuan na makapasok ang dyablo. Nakukuha nyo? Subukan ninyo. Sabi niya dito, ang gusto kong hindi ninyo ma-miss dito, sabi niya, upang makilala, ang kailangan pala, mag-ugat ka, mag-ugat. Ay, alam ko na ang pag-ibig ni God. Itrinay ka ni Lord. Nagkaroon ng konting bagyo sa buhay mo, nasunog ang isang poultry mo. Hindi na ko mahal ni God. Bakit nangyari? Bakit ang dami namang may poultry doon? Ako pa? Samantalang nagbibigay ako sa'yo. Naglilingkod ako sa'yo. Ay, hindi ka nag-ugat. Amen? Hindi ka nag-ugat. Ang gusto ni God, mag-ugat ka.
niyo yung mangga na nag-ugat, dumating man ang anong bagyo at lindol, hindi siya matitinag kasi nag-ugat. Ang gusto ni God, mag-ugat tayo. Hindi yung konting temptation, wala na tayo. Amen? Bakit naglilingkod naman ako? Nag-a-attend naman ako ng ganun. Bibigay naman ako sa iyo, Lord. Sa totoo lang, ako ang pinakamalaki. Hindi ka nag-ugat. Anong ipinagmamalaki mo? Lahat yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Ang buhay mo, ang lakas mo, lahat biyaya ni Lord sa iyo. Wala kang ipagmamalaki. Wala kang karapatan. Ngunit kung nag-ugat ka, magtitiwala ka kay Lord. Lord, kayang-kaya mong ibalik yan. At magsisisi ang dyablo na yan na kinanti niya ako sapagkat re-resbakan ko siya. Amen! Alam niyo ang Panginoong Jesus kung paano siya rumesbak ng pag-ibig? Okay lang tayo Si Jesus, ang kanyang pinsan ay si John the Baptist. Si John the Baptist ang nag-prepare ng way para sa kanya. Sa lahat ng kanyang kamag-anak, si John the Baptist lang ang nakakaunawa kay Jesus at sa panawagan niya. Hindi niya kakampi ang mga kapatid niya at mga magulang niya. Si Mary, akala nila nasisiraan siya ng ulo. At isang araw na ibalita na si John the Baptist ay binihed ni Herod dahil lang sa kasasayaw na sayaw ng anak ni Herodias. Nakuha ninyo? At noon, binihed nila, ibinigay nila doon sa anak ni Herodias, yung ulo ni John the Baptist. Nalaman ni Jesus, yung pinsan mo, binihed. Ang lungkot-lungkot ni Jesus, alam mo kung saan siya nagpunta? Nagpunta siya mag-isa sa bundok. Pero nung nakita ng mga tao na nandun siya, nagpunta siya sa bundok, sinundan siya ng mga may sakit, sinundan siya ng mga may ketong, ang daming sumunod sa kanya na naghihingi ng kagalingan. Anong ginawa ng Panginoon? Instead na magluksa, He was moved with compassion. What is compassion? Love in action. At anong ginawa niya? Pinagaling niya lahat ang mga may sakit. Kanino siya gumanti? Alam ni Jesus na ang pagkamatay ni John the Baptist ay gawain ng dyablo. Kaya ang ginawa niya, gumanti siya sa dyablo. Paano siya gumanti sa dyablo? Inibig niya yung mga binigyan ng dyablo ng sakit. Kanino ba nanggaling ang sakit? Ang daming infirm dahil sa dyablo. Nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng temptation, nagbibigay ng kasalanan. So, para makaganti sa dyablo, dahil sa ginawa ni dyablo, alam ni Jesus kung sino ang kalaban niya. Hindi si Herod, hindi si Herodias. Ang kalaban niya, si Satanas. Kaya anong ginawa niya? Niresbakan niya si Satanas. Sa papaano? Sa pag-ibig. Kita ninyo? Hindi siya na-move ng kanyang feeling. Love is not a feeling. Ang pag-ibig ay pinakamatindi sa mga pagkakataon na gusto mong sampalin yung tao. Ngunit inibig mo. That is when your love is tested. Amen! Wow! Lumalalim tayo sa pag-ibig. Pero sabihin mo, Lord, ang hirap gawin. Madali. Kung may biyaya ang Panginoon. Kailangan natin ay biyaya ng Panginoon. Pero nakikita po ninyo na pagka tayo ay nagwagi sa pag-ibig, hindi na tayo makakanti ng kaaway. Yang dyablo na yan, kinanti niya kami, lagot siya. Amen! Magsisisi niya siya na kinanti niya kami. Amen! Glory to God! Woo! Hallelujah! So, kailangan natin, tuloy ko sa inyo. Naku, hindi natin matatapos, pero glory to God. Hayaan natin ang Holy Spirit. Sabi niya, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo, na higit sa kalaman, it's beyond our understanding. Amen? Upang kayo'y mapuno. Sabihin mo mapuno. Di ba pagka kayo ay napupuno, napupuspos, parang kumbaga ay napuno, puspos.
Si sister, puspos ng kagalakan, lumulundag-lundag pa, di ba? Nakita kayo ng puspos ang banal na espiritu, di ba? Amen. Puspos kayo ng Diyos. Okay. Kung kayo ay nag-ugat sa pag-ibig, puno kayo sa kapuspusan ng Diyos. Kung punong-puno ka ng kapuspusan ng Diyos, di puspos ka sa biyaya, puspos ka sa pag-ibig, puspos ka sa karunungan, puspos ka sa kayamanan, walang kulang. Puspos ka ng pangunawa, puspos ka ng pagpaparaya, puspos ka eh. Amen? Overflowing. Merong flow sa buhay mo. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung flow. Basta, bigay ka ng bigay. Dating naman ng dating. Bigay ka pa rin ng bigay. Dating pa rin ng dating. Kasi puspos. Amen? Okay. So, dalawang bagay. Alam nyo po, ang kailangan natin. Para ma-manifest, balik ulit tayo sa manifestation. Doon sa Romans, sabi niya, hinihintay ng sangnilikha ang revealing of the sons of God. Number 1, magkaroon tayo ng perfect awareness of our divinity. Sabihin mo, hindi ko sinasabing tayo ay Diyos. Ngunit dahil tinanggap natin ang Diyos, meron tayong quality ng Diyos sa atin. Yung gusto kong sabihin, we belong to the God class. Amen. Hindi ka ordinaryong tao lang. Meron kang Diyos sa iyong puso. So, palutangin mo. Meron kang katangian ng Diyos sa iyong puso. Sabi po dun sa, ang gusto kong ipaano sa inyo. Alam nyo po, meron tayo. Naikwento ko ba sa inyo, nakausap ko si Bishop. Kilala nyo si Bishop Balana, di ba? Si Bishop Balana, kilala ninyo? Si Bishop Balana ay, siya dati ang pinakamalaki ang church niya dito sa Marikina, Church Christ to the Orient. At siya ay presidente ng Marval. Nung presidente siya, isa ako sa mga opisyales niya. At 2 years ago, mga 2012, siya ay comatose. 3 araw siyang comatose. Kwento niya sa akin na nakarating siya sa langit. Amen? Nag-usap sila ng ating Panginoon. Face to face. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastora, sabi niya, hindi ko nakita ang mukha ng Diyos. Pero alam ko na ang buong atmosphere ay God-filled. Pinapakita niya sa akin yung buhay ko, yung mula nung naglingkod ako sa Kanya, at ano yung mga na-accomplish. Tapos, hindi ko malaman kung bakit nakikita ko yung parang malaking screen ng lahat ng ginawa ko. Nakikita ko rin siya sa aking likod ko. Basta I am surrounded with His presence. At marami akong gustong itanong sa Kanya. Pero sisimulan ko pa lamang yung bibig ko na tanungin, sinasagot na niya ako. 2 bagay lang ang tinanong niya sa akin. Number 1, what have you done to the lordship of my son in your life? Kaya yun ang magiging next na series ng pag-aaral natin. Kasi na-burden ako, maraming Kristiyano, hindi natin alam ang pagiging Panginoon ng Panginoon. What have you done to the lordship of my son in your life? Alam niyo po, nung kinakausap niya ako, kinikilabutan ako. Tapos, pangalawang tanongin, pag nilayan ninyo, ano ang ginawa mo sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay mo? Tanong ko sa iyo, Panginoon mo ba si Jesus o sarili mo ang Panginoon mo? Okay? Pangalawang tanong, what have you done to the potentials that I have given you? Ano ang potentials natin? Ang potential natin is God Himself. We have God in our heart. Kung puspos ng anointing si God, puspos din tayo. Kung puspos siya ng pag-ibig, kasi nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap natin siya. Lahat ng quality, lahat ng kaya niya, tinanggap natin. Ang tanong ng Diyos, ano ang ginawa mo? Alam mo, nung nag-a-attempt siya na tugunin yon, nagising siya.
Sabi ng misis niya, praise the Lord, nagising ka. Alam mo ba na 3 araw ka nang hindi gumigising? Sabi naman niya, sayang, nagising ako. He is 74 years old. Tanong ko sa inyo, kung kunin kayo ngayon ni God, alam niyo po, hindi ako nakatulog magdamag dahil lang doon. Lord, ano ang ginawa ko sa pagiging Panginoon ni Jesus? Pagka ba may sinabi si Jesus sa akin, kaagad-agad ba akong sumusunod o dinilay-delay ko? Kasi mas importante yung sarili ko. Pangalawa, ano ang ginawa ko sa potential ni God na binigay niya sa akin? Isang araw, sasagutin natin ang ating tagapaglikha. Amen? So, dapat napuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Anong ginagawa natin? Hinihintay ni God na ipahayag sa mundo ang ating, na meron tayong Diyos sa puso na gustong magpahayag sa iba. Na, alam niyo ba ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ang Biblia na binabasa ng ibang tao. The best translation of the Bible is our life. Maraming mga Kristiyano, ang mga kamag-anak ay hindi Kristiyano, pero ayaw mag-Kristiyano dahil sa ugali ng kamag-anak na Kristiyano. Isang araw pananagutan natin yan kay God. Heavy, no? Heavy, no? Pero kailangan natin mag-shape up. Kasi, alam nyo, ngayong taon na to, gusto ng Panginoon, lumakad tayo sa pag-ibig para alam nyo, pag lumalakad tayo sa pag-ibig, lahat ng dadaanan natin, mag-iiwan tayo ng himala. Mag-iiwan tayo ng himala. Amen. Maraming taong mababago ang buhay. Number 2, kailangan natin perfect awareness of our divinity. Yung binasa natin, as He is, so are we in this life. Okay? Number 3, we have to grasp. Number 2, we have to have a grasp of our fullness with God. Alam mo ba na sa Panginoon, kumpleto tayo? We are complete in Him, sabi sa Colossians, di ba? Ang aim natin ay lumago, magpaugat sa pag-ibig. Amen. Dahil kung tayo ay nagkaugat sa pag-ibig, we will be like Jesus. Amen. So, being. Ang mahalaga ay yung ating being, to be like Jesus. And if we are already like Jesus, we will have what Jesus had. So, to be, to have, and to do. Amen? Kung tayo nagugat sa pag-ibig, magiging we will be like Jesus. Sabihin mo, being. We will have what Jesus had. Ano yung meron si Jesus? Wisdom. What else? Power. Anointing. Amen? So, meron tayo nun. Riches. Glory. Amen? Influence. Authority. Dominion. Strength. Eternity. If we be like Jesus, we can have what Jesus have, and we can do what Jesus did. Yun ang susi ng greater works. Amen? Okay. So, number 2, kung ang love, kung ang pag-ibig ay kinang manifestation, ibig sabihin, kung tayo ay lalakad lamang sa pag-ibig na ipapakita natin sa buong mundo na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay? Tignan natin, alam niyo po, ang pag-ibig, ang pinakapangyarihan na bagay. Dito po nakasalalay. It is the controlling, it is the spiritual substance that runs all other spiritual truths and principles. Sabi po niya sa Matthew 22:37, sige tingnan natin, sandali. At meron pa. Itutuloy ko na lang to next time, okay? Matthew 22:34-40, sige tingnan natin. Matthew 22. Ngunit ang
Ngunit nang marinig ng mga Pariseyo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, ay nagtipon sila. Okay? Basahin natin muna. Sa Israel, may dalawang malalaking grupo, maraming mga grupo ng mga religious groups. Pero ang pinakamalaking religious groups ay yung Sadduceo, Sadducees, and the Pharisees. Ang mga Sadduceo, hindi sila naniniwala sa resurrection. Amen? Ang mga Pariseyo, naniniwala sila sa resurrection. Kayo, anong paniniwala ninyo? Merong resurrection. Amen? Dahil na-resurrect ang Panginoong Jesus. At ngayon, tinesting nila ang Panginoong Jesus. Yung doon sa ano, kasi meron silang ano na halimbawa, nag-asawa ka, yung babae ka, may asawa kang lalaki, namatay ka. So, kanino, yung lalaki, aasawahin niya yung, okay, baliktad yata. Di ba? Yung lalaki, namatay. So, yung babae, papakasalan niya yung next na lalaki. Tapos, namatay uli yung lalaki. Dahil hindi kayo nagkaanak, di ba? Halimbawa, merong magkakapatid na 5 lalaki. Ako yung asawa ng panganay, hindi ako nagkaanak, namatay. Okay? So, dahil hindi ako nagkaanak, ibibigay yung pangalawa. So, ibinigay uli sa akin yung pangalawang lalaki. Namatay uli, wala pa kaming anak. Ibibigay uli yung pangatlo. Yun ang kaugalian nila sa Israel. Ang tanong ng mga Sadduceo, Jesus, sino ang asawa pagdating sa langit? Di ba? Sino ang asawa niya pagdating sa langit? Sabi ng Panginoong Jesus, you are in error because you don't know the scriptures. Pagdating sa langit, walang asa-asawa. Alam niyo yon? Wala nang asa-asawa sa langit, kaya dito na kayo mag-asawa, please. Amen! Di napatahimik ni Jesus sila. Amen. So, nung napatahimik nila si Jesus, naku, mahirap kalabanin ito. So, nagpulong yung mga Pariseyo. Next. At isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, lawyer of the law, ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin. Okay. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Buo, 100%, hindi 99.9%. Amen? Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yang utos na yan ay Old Testament because Jesus was born under the law. Hindi na yan ang sa atin. Ibigin natin ang iba katulad ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Okay? And then, sige, sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Kung susundin mo ang utos ng ibigin ang Diyos at ang iyong kapwa, dito nakasalig ang lahat ng pangako. Amen. Parang nakakasawa na tong example na ito. Parang yung curtain rod na yon. Yung kurtina ay nakahang dahil doon sa bakal, di ba? Ang pag-ibig ay yung bakal. Pagka wala yung bakal, wala yung kurtina na yan. So, lahat ng mga pangako ng Diyos, kagalingan, kayamanan, kapayapaan, kagalakan, amen, ay nakasalalay sa pag-ibig. Kung hindi ka iibig, hindi magmamanifest lahat ang pangako. Kahit angkinin mo pa yan at i-confess mo pa yan ng makadaang beses isang araw. Okay? So, importante. Importante pala yung umibig ka. Kahit bigay ka ng bigay ng tithes and offerings. Sabi nga doon sa 1 Corinthians, sa 13, sabi niya, ibigay mo man ang lahat ng pera mo at ipamudmod sa mga hihirap. Kung wala kang pag-ibig, you are nothing. Ialay mo man ang iyong sarili as alay na susunugin. Kung wala kang pag-ibig, wala din. So, ibig sabihin, lahat na pala ng ginagawa natin, dapat ang ating motibasyon ay pag-ibig para matanggap natin ang reward. So kung wala tayong pag-ibig, walang kwenta yung pagpunta natin dito. Amen? Nauunawaan natin yon, ha? Okay, so, mahalaga po yon. Okay, sa Ephesians 3:20, malapit na tayong matapos, Ephesians 3:20,
Now to him, sabi niya, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, meron na ba kayong pangarap? Meron na ba kayong prayer request sa Panginoon? Di ba yung prayer request nyo, bago nyo hiningi, inisip nyo muna? Meron kayong desire, di ba? Lord, kailangan ko ng ganito, di ba? Nilalagay pa nga ninyo sa prayer request ninyo. Sabi niya, yun ay nakaya ng isip mo, na isipin. Pero sabi ng Panginoon, kaya niyang ibigay sa'yo more than that. Hindi mo ma-imagine ang pwede niyang ibigay sa'yo. Higit na sagana kaysa lahat ng ating mga hinihingi o iniisip. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. May kapangyarihan na gumagawa sa atin. Amen. Next. To him be glory in the church. Ay okay. Ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin, ano yun? According to the power that is at work within us. Ano yung kapangyarihan na yon? Pag-ibig. Yung kinanta nila, the power of your love. Amen. Yun yung kapangyarihan na yon. Amen? Okay. At alam natin na pagkamahal natin ang Diyos at minamahal niya tayo, anuman kaganapan sa buhay natin, alam natin ang ending ay maganda. Amen. Ngayon, ang ating pag-uusapan, ano ang mga sikreto para mag-manifest lahat yung mga yan sa ating buhay? Number 1, mag-multiply ka. Gamitin mo kung ano yung binigay ni Lord sa'yo. Sabi niya sa 1 Timothy 6:17, sabi niya doon, not to trust, ayan, at ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmamataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Amen! So magtiwala daw tayo sa Diyos. Kung ikaw ay marami ng pera ngayon, huwag kang magtiwala sa pera mo. Amen, magtiwala ka sa Diyos na nagbigay ng lahat ng bagay na yan upang iyong ikasiya. He gave us all things to enjoy. Kaya, mali na sabihin mo na, I love my car, I love my dress, I love my house. Hindi. Kaya tayo nakukonfuse sa love. Ang mahalin natin ay tao at ang Diyos, hindi natin mahalin ang mga bagay. Ang mga bagay ay i-enjoy natin. I enjoy my new car. Di ba, Nancy? Wow, my top of the line na Innova. I enjoy it. But I don't love it. I love the Lord. Amen? Yung iba dito, mas mahal ang bagong bahay kaysa Diyos. Binabantayan niya, hindi na bahaling hindi maka-church. Wala. Okay. Number 2. So, ibig sabihin number 2, multiplication. Whatever God gave you, multiply and increase in those things. So, anong ibinigay sa'yo ng Panginoon? Talento, i-multiply mo. Ipaglingkod mo sa Panginoon. Lakas, ipaglingkod mo sa Panginoon. Amen. Talent, ipaglingkod mo kay God para mag-multiply. Okay? Sabi doon sa Romans 8:2-3, sabihin natin, Romans 8:2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay sapagkat ang kautusan, the law of the Spirit of life in Christ Jesus ay nagpapalaya sa atin, has set us free sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Meaning to say, everything that you have, because you are no longer under sin or under the law, is not dead. They will grow, they will multiply. Wala na yung death sa'yo. Amen. The law of sin and death cannot manifest. But the law of life can grow, can manifest. Sabi mo na, you are no longer dead. Hindi ka napatay. Kaya kailangan kang mag-multiply. Kung ikaw lang ang born again sa bahay nyo, yakagin mo lahat ang mga kamag-anak mo, mag-multiply kayo. Naku, salamat sa dalawang nag-amen. Hallelujah! Mag-multiply daw. Okay? And then, number 2, ano ang isang sikreto? Okay. Ang isang sikreto ay
angkinin ninyo ang mga bagay na nakikita ninyo na magaganda. Halimbawa, si Nancy nagpa-dedicate ng bagong sasakyan. Wow! Ang ganda nun, Lord! Akin din yan. Magkakaroon din ako niyan. Amen? Amen? So, wag kang maiinggit. Karoon naman siya ng ganyan. Utang lang niya. Di yan pag-ibig. Di ba, thank you, Lord. Binigyan mo si Sister Nancy, ako nasunod. Nakakita ka ng tao na ang galing-galing. I am His wisdom. I am wisdom. I am good. Amen? Kung anong nakita mo na magaganda, i-desire mo. Kasi yun ang kalooban ni Lord sa'yo. Amen? Huwag kang mainggit, kundi mangkin ka rin, Lord. Salamat, bibigyan mo din ako niyan. Amen? Amen? So, yon, brothers and sisters, when you see something nice, lively, lovely, noble, beautiful, excellent, a person dressed nicely or a nice thing, say, I bless this. Amen? I-bless mo yan. Lord, ibinibless ko siya, ibinibless ko. Alam ko, pagka na-bless siya, mag-overflow siya sa akin. May nangutang sa'yo, Lord, binibless ko yung kapatid ko na yun para mabayaran na niya ako. Lord, i-bless mo siya. Hallelujah! Parang yung, Lord, i-bless mo naman yung may-ari ng lupa na yan para sa sobrang blessing at kayamanan niya, hindi na niya kakailangan yung lupa na yan at mabibili ko na sa presyong gusto ko. Amen? Bibigyan ni Lord sa iyo. Okay, ano ang mga sagabal? Ano ang mga hadlang sa pagmamanifest? Ano ang mga hadlang sa pagmamanifest ng mga bagay, okay? O ng katauhan ng ating Panginoon sa ating buhay? Number 1, restrictions or hindrances to manifestation. Number 1, flesh. Ano yung flesh? Now the works of the flesh, Galatians 5:19-21, are evident, which are adultery, fornication, uncleanness. Ang kaaway natin ay yung ating laman. Maghihinder yan ng manifestation ni God. Kaya huwag mong pagbibigyan niyang laman mo. Amen? Adultery, envy, murder, drunkenness, revelries. Sabi niya, lahat ng mga bagay na yan, iwasan natin. Iwanan na natin. Amen? Okay. Number 2, religion. Religion. Sabi niya, meron naman akong religion eh. Sabi niya sa James 1:26-27, if anyone among you, sige, kung inaakala ng sino man na siya'y religyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, alam niyo, kung ang dila ninyo ay walang preno, nakakasakit kayo. At pag nakasakit kayo ng damdamin, hindi yan pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi nananakit ng kapwa. At alam ninyo, ang matinding makasakit, dila. Parang pana. Amen. Sabi niya, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Amen. Hindi naman ang relihiyon ang magdadala sa atin kay God. Relasyon. Amen. Okay, sa 2 Timothy 3:5-7, sabi niya, having a form, sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya mapapangalagaan ang iglesia ng Diyos? Sige, having a form of godliness. 2 Timothy 3:5, okay, 3:5-7, for of this sort, wala ba sa Tagalog? O mali yung Tagalog ko. Tingnan nga natin, 2 Timothy 3:6, Tagalog. Wala. For of this sort are those who creep into households and made captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts. 7. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Nakakita kayo ng mga religyoso nag-aaral sa kanyang reliyon. Aral ng aral. Pero walang revelation sa katotohanan ng Diyos. Di ba itong mga nakaraang 2 araw, merong isang grupo na nag-aspire pa sila ng Guinness, na meron silang worldwide march. O alam nyo na yon, yung nagka-traffic tayo. Pero walang kapangyarihan, di ba? May kapangyarihan ba sa buhay nila? Wala. Okay, hindrance ng manifestation. Amen?
Okay, pangatlo na hindrance. So, ang una ay flesh, pangalawa ay religion, pangatlo ay tradisyon or kautusan ng tao, laws of men. Matthew 15, 3-9. Anong sabi doon? Sumagot siya sa kanila at sinabi, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Sabi ni Jesus, sapagkat sinasabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang magsalita ng masama sa amo o sa ina, ay sa ama o sa ina, ay dapat mamatay. Ngunit, sinasabi ninyo, sa sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang pakikinabangin mo mula sa akin, ay ipinagkakaloob ko na sa Diyos. Ang taong iyon ay hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama. Kaya, pinapawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Explain, naintindihan nyo? Naintindihan nyo, totoo? Ganito. Halimbawa, ako may magulang. Kailangan ng magulang ang aking financial support. Amen. Ang sabi ng Bible, honor your father and your mother. At ang pag-honor sa magulang, ang pagbibigay ng pera, lalo na kung kailangan nila. Nakikinig ba kayo? Maraming mga anak na hindi man lang ninyo mabigyan ng sustento ang mga magulang ninyo, hirap na hirap sila. Okay? Ngayon, itong mga pariseyo, dahil meron yung mga tao na, hindi yung ibibigay ko sa nanay at tatay ko, ibibigay ko na lang kay God sa offering. At yung mga pare, hindi na baling hindi magbigay yung anak sa magulang, basta magbigay lang sa church. Sabi ni Jesus, nilalabag ninyo ang kautusan dahil sa inyong tradisyon. Anong sinasabi ko sa inyo? Mas priority nating magbigay sa ating magulang, not at the Brothers, ibig bang sabihin, din ako magbibigay sa church? Brothers and sisters? Hindi. Pero pagka nagbibigay ka sa church, dapat magbigay ka rin sa magulang mo. Amen? Hindi yung, nagbibigay na kasi ako sa church ng ikapuwi. Wala na akong ibibigay sa nanay ko at tatay ko. Alam mo ang gawin mo, Lord? Gusto kong magbigay sa iyo kasi nag-uobey ako sa kautusan mo. Pinapanampalatayanan ko ng ibibigay ko sa iyo ay babalik sa akin ng mas madami at mapagpapala ko ng husto ang nanay ko. Halimbawa, kung ang kaya mo ibigay sa church, ang ikapo mo ay 100. Bigyan mo ang nanay mo kahit 50. O 100 din. Pero hirap ka. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto kong pagpalain ang church, gusto kong pagpalain ang magulang ko, pero hindi po pwedeng pagpalain mo ang church, tapos kalimutan mo ang magulang mo. Hoy. Huwag mong idadahilan niyang, bibigyan na kasi ako sa church eh. Amen! Pwede bang hindi magbigay sa church? Anong sabi ni Lord? Hallelujah! Glory to God! Amen! So, brothers and sisters, gusto ba ninyong mag-manifest lahat ng ang Panginoon sa buhay natin? Tayo ay lumakad sa pag-ibig. Meron ba kayong natutunan ngayon? Tayo po ay tumayo. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Glory to God!